Hindi napigilang sermonan ng magkapatid na Carson at Calvin si Brent nang makalabas si Arlena sa kanyang opisina. Ang dapat sana'y usapang trabaho na ipinunta ng dalaway na uwi sa mainit na bangayan dahil sa nagawa ni Arlena. Si Calvin na may pilyong pag-uugali sa magkapatid ay hindi napigilang ihayag ang kanyang saloobin sa pagtrato niya kay Arlena kanina. Dahil sa sumobra siya sa galit at muntik na niyang masaktan ng babae. I don't care what Arlena did. That was uncalled for. It's her first day. You could have cut her some slack. At siya na hindi hinayaan ng sarili na magpatalo kahit alam niyang tama ang kanyang mga pinsan dahil naman buhay niyang nakataya. Bakit ko siya bibigyan ng pagkakataon? Dahil ba may nangyari sa amin ng isang beses? Dahil ba akala niyo may nararamdaman ako para sa kanya? Alam niyo na kung ibang employee lang yun ay kanina ko pa siya pinatanggal sa trabaho. That's not the point here. Sunggab naman ni Carson na bahagyang tinulak ang baso palayo upang hindi mahulog sa sahig. Naiintindihan namin kung anong gusto mong pagtrato sa kanya, pero sumobra ka naman at muntikan mo pa siyang nasaktan. No, she almost killed me. I could have died. Nagtatagis ang bagang na aniya sa kabinitawan ng mga dokumentong pilit niyang binabasa. Dahil sa nangyari ay walang kahit na anong pumapasok sa isip niya, lalo na't muntik na siyang bumaon sa hukay. Lalo na't ang komprontasyon nila ni Arlena sa break room ay malinaw pa sa kanyang isip. Hindi pa siya nakakabawi sa komprontasyong iyon at maging ang matapang na pagduro nito sa kanyang dibdib. Kung hindi lang siya naiinis kay Arlena ay malamang ay natuwa pa siya sa ginawa nito. Pero dahil sagad sa butong kanyang galit sa babae, ay gusto na lamang niya itong tanggalin sa trabaho at huwag nang makita. At kahit naiinis siya kay Arlena ay gusto niyang pagbayaran itong lahat ng nagawa nito sa kanya. Simula sa 3 taong paghihirap niya at sa nagawa nito kanina. Muling itinuon ni Brent ang atensyon sa laptop, sa mga kontrata mula sa mga legal team. Unbelievable! She could have killed me and you want me to be nice about it? It wasn't intentional. Itinapon ni Calvin ang kamay nito sa ere dahil sa frustrasyong nararamdaman sa kanya at muling itinuon ang atensyon sa kaping lumamig na. And who said I want another assistant? I am happy with Jade. Matutulungan ka niya sa influencers. She's friends with Clara Gozon. She's quite famous. Let her bring her friend on board. Tugon ni Brent na alam niyang hindi niya sinagot ang tanong nito. Bakit kaya hindi mo na lang siya alisin sa trabaho? Ani Calvin nang maubos nito ang kape. If you find her so incompetent over one little accident, you should have cut her loose. Sumandal si Brent sa kanyang upuan, saka nag-angat ng tingin sa kisame. Naging malalim ang kanyang pagbuntong hininga habang pinag-iisipan ang sinabi ng pinsan. Kung gugustuhin lamang niya ay kanina pa niya tinanggal si Arlena. O di kaya'y huwag na itong lumapit pa sa buhay niya. Kung hindi lang niya ito kailangan para sa kanyang therapy, ay hindi niya sasayangin ang napakalaking sweldo nito para lang magtrabaho ito sa kanya. Ang paglipat nito kay Carson ang magandang ideya na naisip niya, hanggang sa maayos niya kung ano ba talagang nararamdaman niya para kay Arlena. Walang sino mang babae ang gumalit sa kanya, maliban kay Arlena. Ngunit ito lang rin ang nagpapabuhay sa malamig niyang pagkatao. Ang kaninang pagtatagpo nila sa break room na kahit malimit lamang ay parang parusa sa kanya at halos ikabaliw niya. Para siyang leon na gutom sa katawan ni Arlena at gusto niya itong hawakan. At kung hindi lang sila nasa publikong lugar at kung wala lang tao na papasok sa kusinang yon, ay baka nagawa na niyang matagal na hinahanap ng kanyang katawan. Ngunit kahit na ang pagnanasa ay hindi kayang baguhin ang nararamdaman niyang galit para sa babae. At wala siyang balak na baguhin iyon para na rin sa ikatatahimik ng kanyang buhay. Hanggang sa matapos at maging maayos ang therapy niya, ay hahayaan niyang manatili si Arlena sa kanyang tabi. Hanggang doon lamang. Napabuntong hininga siya, saka mabilis na tumayo at nagtungo sa nakasarang blinds na upang silipin kung maayos lang ba si Arlena. At suminghal nang makita ang isa sa kanyang mga developers. Nakausap si Arlena at may hawak na pulumpo ng bulaklak at kape mula sa labas. Pero mas lalo siyang nainis nang makitang tinanggap ni Arlena ang bulaklak na may ngiti sa labi. I can give her flowers 10 times more than that silly bouquet, aniya sa isip. Pero tatanggap nga ba ng bulaklak si Arlena mula sa isang malupit na kagaya niya? Kahit na sabihin niyang nasa katwiran siya, pero naging malupit pa rin siya rito. Kahit na gano'n na nangyari ay nanatili pa rin maayos ang pakikitungo sa kanya ni Arlena at humingi pa ito ng tawad sa kanya. Bakit nga ba masama ang ipinapakita niya kay Arlena? Bakit pa hindi niya kayang tanggapin ang paghingi nito ng tawad? At bakit naninigip ang kanyang dibdib nang makita ang pag-iyak nito kanina?
I have no problem taking Arlena. Basag ni Carson sa kanyang pag-iisip. Just so you know, once she's mine, you can't have her back. Tila hindi nagustuhan ni Brent ang sinabi ng kanyang pinsan, kaya naman hindi niya napigilang samaan ito ng tingin. Bilang assistant, pagtatama ni Carson, hindi pa rin niya nagustuhan ang sinabi nito. Muli niyang ibinalik ang tingin sa labas at ang lalaki na nagbigay ng bulaklak kay Arlena ay kaaalis lamang. Pagkatapos niyon ay ang grupo naman ni Calvin ang nagkumpulan sa mesa ni Arlena at iba pang mga legal team na may mga dalang regalo at bulaklak, tsokolate at mga stop toys. Ilan sa mga yun ay mga hiwalay sa asawa. Come on, really? Don't these people have work to do? Napamura siya ng malakas. Dahil sa hindi kaaya-ayang ekspresyon sa kanyang muka ang nagtulak sa kanyang dalawang pinsan na sumilip sa blinds. At sabay-sabay nilang pinanood ang mahabang linya ng manliligaw ni Arlena. Sarkastiko siyang natawa. Mukhang napakataas ng ibinabayad ko sa kanila para bumili ng mga walang kwentang bagay at hindi naman importante. Saad niya at naiirita sa nakikita. I mean, really? Teddy bears? She's fucking 29. What does she need a teddy bear for? Jealousy much? Nakangising ani Calvin, na marahang sinuntok ang kanyang braso. Me? Jealous? Ingos niya. What's that? Well, kapag hindi mo trinato ng maayos si Arlena, isa sa mabubuting Ginoo dyan ang gagawa ng para sa'yo. Tukso naman ni Carson. Shut up! Arlena isn't even my type. Oh, come on. She's your only type. Panunokso ni Calvin habang tumatawa. At marami siyang pagpipilian. Sa nakakita ko, ikaw ang may kailangan sa kanya, hindi siya. Both of you, get out! Matalimang tingin na ipinukol niya sa magkapatid. Saka siya sumilip sa labas ng kanyang pinto. Unang lumabas si Carson na lumapit sa mesa ni Arlena upang paalisin ang mga manliligaw nito. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Brent, ay noon lang siya nakaramdam ng hindi kaaya-ayang pakiramdam. Dahil hindi pa niya nararamdaman ang ganoong klase ng pakiramdam na animoy pinipiga ang kanyang puso. Nang makita niya ang pagngiti ni Arlena kay Carson, lalo nung tulungan ito si Arlena sa mga dadalhin at mga regalo. Ang huling ngiti na nakita niya sa mga labi ni Arlena ay noong una silang nagkakilala sa bar, noong ginamit siya nito bilang rebound. Hindi niya akalaing gugustuhin niyang makita ang mga ngiting yun ngayon. Was she always pretty? Tanong ni Brent sa sarili at namamangha sa kulot nitong buhok na tumatalon sa tuwing hahakbang si Arlena. Gusto niya ang mahabang buhok nito. Ngunit mayroong kakaiba sa maiksi nitong buhok na mas lalong nagpapaganda sa mukha nito. Arlena was never his type. She was not tall. She wears glasses and her clothes are plain. But she was beautiful. Her work with appropriate dress is clinging to all the right places, to all the curves he wanted to touch and to hold close to him. Hindi ko alam kung bakit sobrang lalim ng reaksyon ko sa kanya at hindi ko yun nagustuhan. Aniya saka muling bumalik sa kanyang kinauupuan. Everything about her drives me insane. And not in a good way. Pag-amin niya. Well, isn't it that what your therapist wants you to figure out? Casual na nakasandal si Calvin sa kanyang bintana, habang ang ilalim ng sapatos nito ay nakasandal sa salamin. But now you've gone and fucked that up as well. Nice try, genius. Shut up. You don't have to remind me. Pinukol niya ng masamang tingin si Calvin bago tumingin sa kanyang schedules. 3 meetings and lunch date with his parents. He wished he didn't have to see through any of it. Umayos ng tayo si Calvin at naglakad patungong pinto. Mabuti na lamang at inilipat mo siya kay Carson. Kung hindi, baka maubusan na siya ng pasensya sa'yo. At siya na mismo ang umalis. Sumang-ayon naman si Brent. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at balingan ng mesa ni Arlena, kung saan plinano niyang ilagay upang araw-araw na makita ang babae, na ngayon ay nasa ibang silid na at malayo sa kanya. So much for keeping her close to him. Nasa ganoong sitwasyon siya nang pumasok si Mrs. Romero at nag-aalangang lumapit sa kanya. Sir, you have a visitor. Who? Hindi na sumagot pa si Mrs. Romero nang pumasok na lang bigla si Saint Imperial. Hindi niya akalaing bibisitahin siya ng isa sa mga executive ng Imperial Herrera Industries, lalo na't hindi hamak na malaki ang sakop ng mga ito pagdating sa negosyo. Kaya naman kahit ayaw niya sa lalaki, kailangan niya ito upang mag-invest sa kanyang kumpanya, upang mas mapagtibay niya ang kanyang pwesto sa mga executives na ayaw sa kanya. Ito rin ang suhestyon ng kanyang ama sa kanya.
Mas lalayag siya kung may kilalang pangalan sa mga investors niya. Mr. Imperial, tumayo siya upang lapitan na lalaki upang makipagkamay. Mula sa uri ng tingin nito, batid niyang hindi rin ito nagugustuhan ng aura niya. Ngunit piniling tanggapin ang kanyang kamay. I don't have much time. So give me your best presentation of why we have to invest in your company. I don't like this guy. Hindi dahil sa nakakasindak nitong aura at sa malamig nitong tingin sa kanya, kundi sa hindi kaaya-aya nitong pananamit at mga tattoo sa katawan. Samantala, pagkatapos niyang maayos ang mga gamit sa itinurong office ni Carson na kasing laki lamang ng kanyang banyo, ay tinawag siya ni Carson upang ipaliwanag sa kanya ang kanyang bagong trabaho. Naging prangka rin sa kanya si Carson at sinabing hindi nito kailangan ng isa pang assistant dahil ang assistant nito ay magaling sa trabaho. Sa sinabing iyon ni Carson ay hindi niya maiwasang manliit sa kanyang sarili at pilit niyang pinipigilan ang kanyang luha sa muling pagtagas ng kanyang emosyon. Pagkatapos niyon ay binigyan siya nito ng paunti-unting trabaho hanggang sa sumapit ang 12:00 ng tanghali. Patungo pa lamang siya sa elevator nang mula sa gilid ng kanyang mga mata ay makita niyang pamilyar na tao, kaya naman kaagad niya itong binalingan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang kuya, kausap si Brent, at dalawang magkapatid na bagamat kalmado, ay nakikita niya ang tensyon sa pagitan ni Brent at ni Zane. Shit! Pasimple niyang tinakpan ang kanyang muka at dahan-dahang nagtungo sa elevator. Ngunit labis ang kanyang pagsisisi nang sa direksyon rin niya nagtungo ang 4 na dahilan upang tawagin siya ni Carson. Are you going down for lunch? Tanong nito nang makalapit sila sa tabi niya. Alright, hindi ko alam kung naaalala mo pero si Arlena Buencamino ay dati na nagtrabaho sa'yo. Of course, I knew her. She was my... Ouch! Napahiyaw ito nang sipain niyang paa ng kanyang kuya at maika ito sa sobrang sakit. Damn it, Arlena, that hurts! Matalim ang tingin ng kanyang kuya sa kanya. Dahil sa labis na pag-aalala sa anumang sasabihin ni Zane, ay hindi na niya pinansin ang reaksyon ng tatlo. At bago pa man ito may masabi ay kaagad niyang hinila mula sa damit nito ang kuya niya. Patungo sa kabubukas lamang na elevator, nginitian niya si Carson. Pasensya na, pero pwede kami munang mauna? Naiilang niyang sabi kay Carson na naguguluhang bumaling sa dalawang kasama. Si Brent naman ay akmang papasok sa elevator. Pero kaagad niyang pinindot ang close button. Dahilan para magsara ito kaagad. What was that for? Hindi nila alam na magkapatid tayo. So? I don't want them to know. What? Why? Namamanghang tanong ng kanyang kuya. Ayokong magkakomplikado sa trabaho. Hindi mo ko kailangang sipain. You could have just told me nicely. You are about to say sister. Then... Can I at least receive your apology? Sorry. Napabuntong hininga ang kapatid niya saka siya nito hinalikan sa noo. Mahigpit rin ang yakap nito na buong puso naman niyang tinanggap. Kahit na papaano ay mas gumaan ang kanyang kalooban. Salamat sa napakainit na pagmamahal ng kanyang kuya na sobra niyang nararamdaman sa yakap nito. Wala na yatang masihigit pa sa pagmamahal na ipinaparamdam ng kuya niya sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ayaw itong balikan ng asawa gayong totoong magmahal ang kuya niya. Hindi ko alam na dito ka nagtatrabaho. If I knew, I would have invest billion. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil sa nangyari at pagkakataranta niya hindi na niya natanong kung bakit nandito ito. Nag-invest ka rito? Yes. Ayoko sana kaso mapilit ang chairman ng Tucson Express. Si Don Serio ang kinausap kaya kinausap ako ni Doña Sandra upang makipag-usap sa kanila. Paliwanag ng kuya niya. Hanggang ngayon ay nalilito pa rin siya sa napakalaking pamilya ng kuya niya. Kahit na 1 taon siya natrabaho sa Imperial Industries sa Spain, ay hindi pa rin niya kilala ang iba sa matataas na senior member ng pamilya ng kuya niya. Pero isa lang ang alam niya sa mga oras na yon. No matter what happens, kuya, ayokong may makaalam na magkapatid tayo. Fine, if that's what you want. Pinisil nito ang kanyang pisngi. Let's have lunch. Your treat, since you kicked me. Natawa siya at napapailing sa pagpapakyut ng kuya niya sa kanya. Wala siyang nakikitang magandang rason para tanggihan niya ito. Pagbukas ng elevator sa ground floor, ay sabay silang lumabas. Ngunit kaagad rin silang nahinto nang makita si Brent at ang magkapatid na nasa harap ng elevator na sinakyan nila at naghihintay. Hindi niya alam pero napansin niya ang pagsama ng tingin ng umakbay ang kuya niya sa kanya.
Ngunit kaagad nitong inilipat ang tingin kay Zane, na prenteng nakatayo sa tabi niya. I believe we are not yet finished with our conversation, Mr. Imperial. No, we can discuss this later. I told you I don't have time. My twins are waiting for me. Saad ng kuya niya. Twins? Naguguluhang nagpalipat-lipat ng tingin si Brent sa kanya at kay Zane. Yes. Bumaling sa kanya ang kuya niya at muli siyang hinalikan sa sentido. I'm afraid I can't join you for lunch, Gorgeous. Bayaran mo na lang ako sa ibang araw. She chuckled. Sobrang swerte niya dahil sobrang lambing ng kuya niya. Ngunit hindi niya maiwasang madismaya, kaya naman pabirong ngumuso siya. Of course. See you some other time then. Si, adios, hermosa. Bumaling si Zane sa tatlo, saka ito bahagyang tumango. Hermano. Sinundan niya ng tingin ng kuya niya at nang mawala ang bulto nito ay bumaling siya sa tatlo na may nagtatanong na tingin sa kanya. Tumikhim siya at nag-iwas ng tingin sa kanya nilampasan ng mga ito. Excuse me. Pagkatapos ng morning session ni Arlena kay Mrs. Romero kinabukasan ay natagpuan na naman niya ang kanyang opisina na puno ng bulaklak. Hindi na siya nagulat pa nang dumugi ng mga assistant mula sa iba't ibang executives ang kanyang maliit na opisina at makarinig ng bulong-bulungan. Wala ka pang isang buwan rito pero mukhang marami ka ng tagahanga. Ang assistant ni Carson ang nagsalita, saka nito kinuhang isang maliit na card sa isang pulong-punong bulaklak. Looking forward to coffee with you. RN. Ramdam ni Arlena na ayaw sa kanya ng assistant ni Carson. Kahapon pa lamang nang ipakilala siya ni Carson rito, ay kita na niyang pag-uyam nito sa kanya at naiintindihan naman niya yon. Dahil sino nga ba naman siya para pumasok, para maging kahati nito sa trabaho. Perks of being a new girl, I guess. Arlena shrugged. Magsasawa rin ng mga yan. Siguro ay bukas makalawa ay mawawala ng mga paghanga nila sa akin. Ngumiti ang assistant ni Carson, ngunit nagdala yun ng kilabot sa buo niyang katawan. Kahit na nakangiti ito, hindi niya nakitaan ang palakaibigan ekspresyon ng babae. Well, enjoy it while it lasts. Sino si RN? Dito ba siya nagtatrabaho? Singit na tanong ni Kate sa tensyon na namumuo sa pagitan nila ni Vivian. Hindi ko alam. Kinuha ni Arlena ang card sa kamay ni Vivian at muntik na siyang magkaroon ng sakit sa puso nang magtama ang mga mata nila ni Brent na patungo sa kinaroroonan nila. If you are done wasting company's time, I suggest you all return to your desk and do your goddamn jobs. Malamig na sabi nito. Hindi na nito kailangan pang ulitin ang sinabi dahil bigla na lang naglaho na parang bula ang mga ito at naiwan silang dalawa. Mr. Tucson, how can I help you, sir? Tanong niya na hindi binababa ang tingin sa lalaki upang hindi siya madala sa intimidation ng lalaki. Hindi niya ito nakita ng buong umaga dahil iniiwasan niya ito dahil ayaw niya na magkaroon na naman sila ng hindi kaaya-ayang pagtatalo. Tama nang nangyari kahapon, pero ngayon mukhang ang dragon mismong lumalapit sa kanya. Dressed in what Arlena was starting to believe is his work uniform and impeccably tailored three-piece suit, he looked every bit the nice, tempting Lucifer of a CEO that he is. Ang suot nito ay light gray na walang tie, at dalawa sa botones nito na nasa itaas na pang-ilalim na polo ay nakabukas. Marahil ay para paglawayin ng mga babaeng makakasalubong nito sa hallway. Hindi mo ba ako papapasukin? Tanong nito sa kanya, at bago pa man makatanggi si Arlena ay pumasok na ito at naiwan siyang nakamaang habang pinapanood ang lalaki na suriin ang kabuuan ng maliit niyang opisina. Umingos ito saka inilapag ang maliit na silver case sa kanyang mesa. Here, keep this with you. Sumilip si Arlena mula sa loob ng case at naroon nakalagay ang EpiPens, dahilan para mapakunot siya.